Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nandito para sa press con doon sa naganap na General Court Martial Arraignment ni Colonel Odi Munggaw. So nandito si Colonel Metran para magbigay ng paunang pahayag. Magandang araw sa ating lahat. Kami ay magkasama ng General Kita kanina from our residence sa Antipolo City going to Fort Bonifacio doon sa Piano ng Philippine Army kung saan meron rin tayong kilala doon sa Army Provost Marshal na dati kong mga kasama sa servisyo noon na nandiyan pa rin sila. So nauna kami doon para alamin namin ang situation. Dumating kami doon siguro possible 12:30 gano'n. Nagantay kami and dumating si Colonel Munggaw possible mga 1:15 ng hapon So timingly dumating na rin si General Garcia, ang ating abogado rin na isang abogado, si Colonel Munggaw, then si General Galang. So yun lang muna ang aking may ihayag sa inyo na inayos lang natin ang situation doon sa dyan sa advocate ng Philippine Army na doon kami nagantay. Then si Attorney General Garcia ang magpapatuloy kung ano ang mga napag-usapan doon sa loob ng Fort Martial. Kasi nga ako limited lang ang space according to Colonel Robles, limited ang space kaya hindi kami ma-accommodate. So si Attorney Garcia na lang magpatuloy, pero ayaw ko lang, mayroon ba ibigay na opinion ng ating sasama rito si General Kita. Ako nga pala si retired Brigadier General Carlos Kita, Army. Kasama ko nga ang ating mga nakaupo dito, kanina lang, no? Then nagpunta kami doon para magbigay ng moral support. So yung mga detalye kung ano nangyari doon sa General Court Martial supposed to be arraignment ay si Garcia magsasabi. Although very briefly, pagkatapos noon ay nakita naman kami nila Colonel Munggaw at in high spirit naman siya, no? At of course about to retire na siya this coming May. And dalawang word lang naman na sinabi ko sa kanya, no? Sabi ko lang carry on. Kasi sa military, pagka kami may mga ginawa ng mga ganda, lalo na ito, yung mga salita niya na lumabas noon, na naging pasihan ng pagkakaso sa kanya, ayan po yung mga magigiting na statement. Pagka nakita namin na maganda ang ginawa ng kapwa namin, no, na sundalo, whether active or retired, talagang nagbibigay kami ng moral boosting statement. As simple as carry on, maraming meaning po yan. Kayo na magbigay, pero sa amin, napakalawak ng meaning ng word na carry on. Kagaya sa inyo, I encourage you to carry on. Thank you. Colonel Garcia. Magandang hapon po sa lahat. Magandang araw sa lahat. Ako po si retired Police Lieutenant Colonel Galang ng Philippine National Police. Sa backgrounder po, ito pong case ni Colonel Odi Munggaw ay atin po itong sinusuportahan from the very beginning nung siya po ay nagdeklara ng kanyang personal withdrawal of support sa kasalukuyang pong Pangulo. From Tarlac sa Tracom at to here po sa headquarters ng Philippine Army sa Bonifacio, hindi po natin pinababayaan at sinusuportahan yung kanyang ipinaglalaban. Gaya nga po ng nasabi ni General Kita, sir, yung pong ginagawa ng ating mga kasundaluhan, kasama na rin po recently itong 18 na former Marines at saka Army. Ganun din po ang aming pagsuporta sa kanila dahil hindi naman po nalilimit ang pakikipaglaban para sa katarungan, sa katotohanan.
hindi po nalilimot yun na pagka po nagretiro na o nawala na sa servisyo, wala na pong katuturan yung kanilang naging men in uniform. Kaya po kami nandito ngayon at patuloy po kaming susuporta, lalong-lalo na po dun sa mga kasamahan namin. Si Colonel Grijaldo po sa Philippine National Police na alam naman po natin, isa rin po sa Philippine. At hanggang ngayon, binigipit pa rin. Kung mapapansin niyo po, meron pa pong kaso na binubuhay laban sa kanya. So, sinusuportahan po natin sila. Hindi po dahil sa personal na bagay, kundi po sa paninindigan nila para po sa ikabubuti at para po sa kapakanan ng ating bayan at ng ating mga anak at mga magiging anak pa. Yun lamang po. Maraming salamat, Colonel Villalon, sir. Sa ganang pagkakataon para marinig natin dahil ang umattend doon sa pre-arrangement ni Colonel Odi Mungaw is ang kanyang legal counsel, si Attorney Roger Garcia, retired general natin. Go ahead, sir, Roger. Magandang araw po sa inyong lahat. Kung ngayon po ang madidinig lamang ninyo ay yung aming side, sisimulan ko lamang dun sa aspeto nung ano ang ginagawa ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Ginagampanan lamang po nila yung kanilang tungkulin, yung mga naiatas sa kanila para protektahan ng imahe ng sandatahang lakas ng Pilipinas, and they're trying their very best to do that the best they can without too much harm to anyone. Ano po, nagmula yan dun sa dalaw namin sa Tradok. Talagang pinaliwanag nila sa amin that kumbaga binabalansin nila yung kanilang mga actions to protect the armed forces of the Philippines, and at the same time ma-maintain yung discipline within the armed forces, which is very important. So maunawaan natin the reason why they're doing what they're doing is because they have to be able to preserve. Very important po kasi yung disiplina, and well, depende na yun sa ating perception kung ano yung ating magiging pananaw. Sa side po natin, walang kasalanan si Colonel Mungaw. Siya po ay naglahad ng kanyang personal na paniniwala, personal na damdamin, na sinasabi niyang hindi na ako sumusuporta sa ating Pangulo. Yun namang pagsuporta sa ating Pangulo, kay sundalo ka, kay hindi. Karapatan mo yun bilang isang Pilipino, it's a constitutional right. Ano po? So yun lamang naman yung naging issue, yung declaration niya na I am personally withdrawing my support to the President. Hindi ko na matandaan yung exact words niya na ginamit niya noon. Basta, it's a personal declaration of withdrawal of support sa ating Pangulo. Because of that, kinasuhan siya ng Article 63 ng Articles of War. Ito yung disrespect to the President, Vice President, etc. At 97, ito yung committing acts detrimental to the good name, to the good order of the Armed Forces of the Philippines. So, something like that na ano. So, kanina nung nagkaroon ng hearing, actually nung makita ko yung notice, sabi ko, bakit arraignment? Dapat kasi meron munang pre-trial, yung pre-trial investigation is equivalent to preliminary investigation sa civilian court. Ang tawag is pre-trial investigation. Sabi ko, bakit walang preliminary investigation? Bakit arraignment na agad? Tapos pinakitaan ako ng mga documents na may counter affidavit. I-require mag-file ng counter affidavit si Colonel Mungaw. Sabi ko, nasaan yung complaint affidavit? Kasi pinasagot niyo siya kaya may counter affidavit. Nasaan yung sinagot niya? So wala akong nakita nun. Nasaan yung, sabi ko, yung recommendation ng Philippine Army Judge Advocate at yung approval ni CGPA para ipagpatuloy, para ma-constitute yung court martial at may pagpatuloy yung pagdinig.
So walang silang ma-produce na mga papers. Ang sabi nila meron yung military defense. Ay wala naman kaming coordination dun sa military defense dahil hindi rin naman namin alam kung kilala kung sino sila, kanina lang namin nakatabi. So ang nangyari, imbes na magkaroon ng arraignment kanina, nag-argue tayo, nakiusap tayo sa court martial. Sabi natin, we'd like to be able to be given time. Bigyan nyo sa amin lahat ng documents na kailangan namin mapag-aralan so that we can properly prepare his defense. Kasi sabihin nyo, guilty or not guilty ng ano? Hindi nga namin alam na meron siyang kasalanan. No? Anong disrespect? Paano niya na-disrespect yung presidente? How? Paano? Yun yung gusto naming maunawaan para makasagot kami ng tama. At sabihin nila, meron siyang sinabing yung kanyang utterance detrimental, no? Nakatarnish sa good image of the Armed Forces of the Philippines. Again, how? Paano na-tarnish just because nasa serbisyo siya? Ay sabi namin, hindi ko mo nasa serbisyo ka, hindi ka na Pilipino, hindi ko mo nasa serbisyo ka, wala ka ng constitutional right. That is precisely yung mga kini-question natin kanina. And binanggit ko rin sa kanila na, you know, yung meron siyang constitutional right na hindi ma-detain, no? Yung kasing section 3 subparagraph 18, article 3 section 18 subparagraph 1, ang sinasabi doon is no person shall be detained solely by reason of his political belief or affiliation. Kung sabi ko, dinitinan niyo siya because he expressed a political opinion, yung kanyang personal na opinion. So, tinanong ko rin, on whose authority? Bakit siya, paano siya nakulong? See? Because merong mga ganitong mga instances na in the performance of your duty, hindi mo napapag-aralan na ikaw pala personally nagbabiolate ng batas. Personally, lumalabag ka na pala sa batas at sa karapatan ng taong iyong inaaresto. So, yun yung sinabi namin. Bakit siya nakadetain? Ang sinabi lang niya, I withdraw my personal support to the President. Yung example nung katulad nung sinasabi ko na paglabag sa batas in the performance of your duty, kaparehas yan nung ginawa ni General Torre. Nung inaresto niya at nakiisa siya sa pagkidnap kay Presidente Duterte, he violated the law. Binviolate niya yung nakalimutan ko yung Republic Act, yung number, no? Pero yung sinasabi dun sa Republic Act na yun is no person, every person detained under custodial investigation shall be entitled to counsel at all times. Alright? So, once na binviolate mo yon, hindi mo binigyan hindi mo ibinigay yung karapatan na yon sa yung person na in-arrest, detain o undergoing custodial investigation. Ang parusa doon, mura lang naman yung multa, 6,000 pesos lang. Pero ang pinakamasakit doon is yung kaakibat na permanent total disqualification from holding public office. Ang isang galing sa serbisyo, police, armed forces, pag ikaw ay nahatulan ng permanent disqualification, yung pension mo, yung retirement mo, goes away with it. Yun yung, kaya sinasabi ko, bago kayo magpatupad, alamin nyo muna na hindi kayo lalabag sa batas. So, eto ngayon, again, no person shall be detained solely by reason of his political belief or affiliation. Ano ba ang kasalanan ng mama? See? So in the process that you're trying to find out, kasi kinasuhan mo na nga ng 63, so yun ngayon, tinanong natin, how? 97, how? So, pinagbigyan naman tayo ng General Court Martial at sabi sa tatag, sige, bibigyan namin kayo ng lahat ng dokumentong hinihingi ninyo, mag-arraignment tayo sa March 3. Martes siya tayo, next week, no? March 3. Umihirit pa sana ako ng mas mahaba-haba. Sabi nila, okay na yon para makapag-prepare kayo. So,
kanina, sinerox na nila yung mga papers na ibibigay nila sa amin. Hopefully, that is complete because gusto ko ring makita yung mga salaysay. Meron silang nakapangalan doon na 7 na pangalan 7 pangalan na witnesses daw. So gusto kong makita yung statement ng 7 na yon beforehand para bago i-present, alam namin kung ano ang depensang gagawin namin. Yan ba i-objectan namin o hindi namin na-objectan? Yan ba may personal knowledge o wala? So mga things like those. Kaya gusto nating malaman kung ano ang sinabi ng mga witnesses na yon. Yung ba is it going to prove any of the elements of the crime? So kaya kailangan mabigyan kami ng pagkakataon. So pinagbigyan naman tayo ng General Court Martial. Unfortunately, hindi ako nakakuha ng kopya ng Constitution para naipakilala ko sana sa inyo yung mga officers na composing the General Court Martial. But it is presided by a Brigadier General. Tapos yung law member is a full colonel. Tapos puro full colonel din yung 5 huwes na nakaupo doon sa ating General Court Martial. Sir, kumusta po yung health ni Colonel Mungo sa akin? Si Colonel Mungaw, maayos naman siya. Snappy pa rin. Medyo okay naman siya. Tinitignan ko siya kanina. Well, siyempre affected siya pero generally he is okay. Dagdag ko doon sa tanong mo na kumusta ang health. Nung unang bisita ko, mga 2 weeks ago na siguro, provided naman siya ng lahat ng requirements niya ng Philippine Army. Binibigyan siya ng lahat, pagkain, ano pa mga requirements niya, lahat. Asikaso naman siya, kasi ganoon naman talaga sa military. Kahit na nakadetain ka, yung pangangailangan ng individual soldiers ay ipoprovide ng Army. So sa condition niya, okay na okay ang health niya. Siyempre, yung mindset niya, medyo doon na siyempre pa-apektuhan talaga. Pero okay lang siya. At dagdag ko nga pala, open magbisita doon sa kanya. Sino mang mga Pilipino na nagmamahal kay Colonel Mungaw at kilala ni Colonel Mungaw, kaibigan, barkada o ano pa man, open na bisitahin siya doon. According to sa information ko, ang process bago kayo makapasok doon, so normally sa gate, para sa alaman ng lahat ng Pilipino, normally dadaan kayo sa gate, magbibigay kayo ng ID, siyempre, direct to the point kayo, bibisitahin namin po yung aming kaibigan, si Colonel Mungaw. So, kung hindi tuturo sa inyo kung saan, pagpasok nyo doon sa gate, itanong nyo lang yung support group, Army support group. Ano support group din? Yung G2. Ano na lang kayo, kung halimbawa, sundalo, makita saan po ba yung G2 support group? Kasi dalawang G2 dyan, ano? Yung Army, yung headquarters ni. Hindi, marami pa lang G2 yata doon, ano? So, G2 ng Army at saka yung support group, J2. Doon kayo kukuha ng clearance. Magbibigay kayo ng ID, then bibigyan kayo ng tag, then proceed kayo doon sa